Hello, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo mga kapatid? At ang ating daily devotion po ay pinamagatan po nating no comparison. At ang verse po natin ay nagmula sa Proverbs chapter 14 verse 30. Ang sabi po, "A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones." Amen. So basahin po natin dito sa ating Our Daily Bread. Sabi po dito ng author, "One of these days, I'm going to put it all on Facebook, not just the good stuff." My friend Sue's comment, made casually over lunch with her husband, caused me to laugh out loud and also to think. Social media can be a good thing, helping us stay in touch with and pray for friends across the years and miles. But if we're not careful, it can also create an unrealistic outlook on life. When much of what we see is posted, when when much of what we see posted is a highlight reel of the good stuff, we can be misled into thinking others' lives are without trouble, and wonder where our own went wrong. Comparing ourselves with others is a sure recipe for unhappiness. So, totoo nga po ito, ngayon sa social media, syempre hindi naman tayo madalas talaga na nagpo-post ng mga hindi magagandang nangyayari sa atin. Usually, hugot-hugot lang pag may hindi magandang nangyayari. Mostly na pinapost talaga ng mga tao is yung magaganda, yung mga good news, ganon. Yun yung isinishare lang nila sa social media. Lalo na yung mga influencers. Minsan makikita natin parang they are living their best life, pa-travel-travel lang. Kung parang ang dami-dami nilang pera, tapos parang ang ganda-ganda nila, ang gwapo nila, tapos puro mga branded or luxury items ang gamit nila, pati mga sasakyan nila ang gaganda. Yung ganun, tapos minsan, yun nga, sabi nga dito, parang papaisip ka na, what went wrong? Bakit hindi ako naging katulad nila? Ano bang nagawa kong mali? Ba't hindi ako yumaman katulad nila? Ba't hindi ako nakapag-travel katulad nila? Kahit yung mga kakilala natin, mga friends natin sa social media, makikita natin nagpo-post na sila na sa ganitong lugar. Tapos, ikaw, bakit parang trabaho ako ng trabaho pero buti pa sila nakapag-travel sila? Ba't ako puro ako trabaho parang hindi man lang ako makapag-enjoy ng ganyan? So, tapos pag nakabili na sila sa sasakyan, ng bahay, andun lagi yung, i-compare natin yung ating sarili na magkaedad lang kami, tapos ganito na siya. Um, Magkasabay lang kami nagsimula sa career namin pero ganyan na siya. What went wrong? So, ganun usually ang naging effect sa atin. Tapos yung minsan makikita natin, parang ang bata-bata niya pang tignan, ang kinis-kinis ng mukha niya. Sa akin, bakit ganito? Bakit parang dry naman ang mukha ko? Bakit parang ang tanda-tanda ko naman ang tingnan kumpara sa kanya, magkaedad lang kami. Yun yung usual na naging effect sa atin ng nakikita natin sa social media. Not knowing na behind that perfection is, for example, napakakinis ng mukha, naka-makeup. Pero pag tinanggal nila ang makeup nila, parehas lang din naman tayo na may imperfections. And usually, yung mga pinopost nila, minsan, yung mga sasakyan nila is nirent lang nila, hiniram lang. Yung mga travel naman nila is madami silang nag-ambag-ambag para makarating doon tapos salitan lang ng pagpipicture. Kaya ganun kasi ginagawa ng mga influencers. I-rent nila yung isang place na exclusive. Patak-patak sila ng bayad tapos kunyari, exclusive na sila lang yung nag-rent, parang salitan sila magpipicture. Minsan naman, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan din ng tao. Nakikita lang natin yung magagandang nangyayari sa kanyang buhay. Nakita natin, wow, asensado na siya, marami siyang sasakyan, marami siyang bahay, marami siyang pera. Tapos ako, wala. Pero hindi natin alam, baka may issue din siya sa kanyang health. Meron siyang issue sa kanyang family. Meron siyang issue sa kanyang career. Maraming mga, kanya-kanya tayo ng problema, kanya-kanya tayo ng pace, kanya-kanya tayo ng, tabo dyan, kanya-kanya tayo ng blessing, magkakaiba po ang blessing na binibigay sa atin, at kanya-kanya din po tayo ng troubles, So, hindi maganda yung lagi tayo nagkukumpara sa iba,
Minsan kasi yung social media talaga, ano na siya, parang toxic na yung effect sa atin. Puro pinapakita is perfection, pero behind the scenes, ang dami pa lang mga imperfections, ano po. So, wag nawa tayong ma-mislead na isipin natin na buti pa yung iba ay walang trouble sa kanilang buhay, ano po. Tapos iisipin natin na ano bang ginawa kong mali? Saan ba ako nagkulang? Charot. Bakit naging ganito yung buhay ko? Ganon. Kasi lahat po tayo may kanya-kanyang pagsubok at may kanya-kanyang pagpapala. Ano po. So, at pagka tayo po ay lagi din po nagko-compare ng sarili natin sa iba, doon po nag start yung unhappiness. Ano po. So, when disciples compare themselves to each other, mababasa po natin yan sa Luke chapter 9:46 at 22:24. Jesus quickly discouraged it. Basahin po natin. Sa Luke chapter 9 verse 46, an argument started among the disciples as to which of them would be the greatest. And sa Luke chapter 22 naman po, verse 24, sabi doon, a dispute also arose among them as to which of them was considered to be the greatest. So, at yung mga disciples noon, kasama sila ng Panginoong Jesus, pero nagkakaroon pa rin sila ng inggitan, tapos yung parang nagkukumparahan sila kung sino yung pinakamagaling, sino yung pinakamalapit sa Panginoon, para ganun. Pero, discourage po sila agad ng Panginoon, ano po. Soon after his resurrection, Jesus told Peter how he would suffer for his faith. Peter then turned to John and asked, Lord, what about him? Jesus answered, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me. Mababasa po natin yun sa John chapter 21, verse 21 to 22. So, nung sinabi po ng Panginoon kay Peter na na mahihirapan siya, magsasuffer siya dahil sa kanyang pananampalataya, tumingin siya kaagad kay John, Lord, paano siya? Anong mangyayari sa kanya? Parang kinukumpara, ako lang ba yung mahirapan? Paano naman siya? Tinuro niya pa si John, si Apostle John. So sabi ng Panginoon, kung nais kong panatilihin siyang buhay hanggang sa pagbabalik ko, ano naman sa iyo? Dapat sumunod ka lang sa akin, po. So, ganun nga ang lagi nating parang normal na reaction natin pag may makita tayo or may malaman tayo. Bakit siya? Bakit ako? Ganun. Magko-compare agad tayo. Nakita natin yung kapatid natin na pinagpapala. Bakit siya pinagpapala? Bakit ako hindi? Or pag tayo naman yung nagdurusa, ba't ako lang? Ba't sila hindi naranasan yung ganito? So, nagkukumpara agad tayo. Minsan parang kailangan pa nating mandamay ng ibang tao pag may mga problema tayong pinagdadaanan. Pag stress ako, kailangan stress din kayong lahat. Hindi pwedeng may masaya. Tapos pagka masaya yung iba, kailangan masaya ka din. Gagayahin mo din. Po. Jesus pointed Peter to the best remedy for unhealthy comparison. When our minds are focused on God and all He's done for us, self-focused thoughts fall gently away and we long to follow Him. In place of the world's competitive strain and stress, He gives us His loving presence and peace. Nothing can compare with Him. So, comparison is the thief of joy. So, sa halip po na i-compare natin yung ating buhay sa iba, sumunod lang po tayo sa ating Panginoon. Patuloy tayong lumapit sa Panginoon at maglingkod sa Panginoon. Kasi, siya po yung magbibigay sa atin ng peace, ng joy na kailangan natin. Pag nakafocus po tayo sa Panginoon, sa Kanya lang tayo nakatingin, hindi natin hindi natin maifo-focus yung paningin natin sa ating sarili at sa iba. May iwasan natin yung pagko-compare, yung pagkainggit sa pagpapala sa iba, or yung pagko-compare sa problema natin sa iba. Focus lang tayo sa Panginoon. At ang masarap po pagka nakafocus po tayo sa Panginoon, hindi niya tayo hahayaan na kumbaga maglinger doon sa mga ganong kaisipan. Bibigyan niya tayo ng kapayapaan, bibigyan niya tayo ng kagalakan, at andun lagi yung assurance ng Panginoon na
Mahirap man ang buhay mo ngayon, kasama mo ako. Masaya man ang buhay mo, kasama mo pa rin ako. So, andun din yung ang tawag dyan, yung assurance na um, yung hindi ka pababayaan ng Diyos. Andun yung assurance na may magandang plano ang Diyos sa'yo. Di ba nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, to give you a hope and a future." So, maganda po lagi ang plano ng Panginoon sa atin. Ano po, maaaring nakakaranas tayo ng mga problema, parte po yun ng parang training natin or yung paghahasa ng Panginoon sa atin. Ano po, mas pinapalakas po tayo ng mga pagsubok. So, wag po nating iisipin din na tayo lang yung nakakaranas ng ganun. Wala pong pagsubok na nararanasan natin na walang ibang nakakaranas. Ano po, lahat po yan, merong iba na nakaranas din ng ganun. Minsan mas worse pa. So, ang nakakatuwa lang kasi dumadaan man tayo sa pagsubok, nahihirapan man tayo, kasama natin ang Diyos. Ano po, at um, andun lagi nga yung kapayapaan na bumabagyo man sa paligid natin, mapayapa pa rin yung kalooban natin kasi andun yung pananampalataya natin na kasama natin ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. At yung nararanasan natin na bagyo ngayon, lilipas din yan. Lilipas din at nakahanda lagi ang pagpapala ng Diyos para sa atin. Ano po, mawawala din yung pagkaingit natin kasi mauunawaan natin na kanya-kanya tayo ng blessing, kanya-kanya tayo ng pace. Hindi pwedeng sabay-sabay tayo sa sa pagtakbo. Ano po. So iba-iba po tayo ng takbo ng buhay. Ano po. Ang iba po, hindi man sila pinagpapala financially, pinagpala naman sila sa kanilang pamilya, pinagpapala sila sa kanilang mabuting boss, ganyan. Pinagpapala sila sa kanilang kalusugan. Ang iba naman, hindi maayos yung pamilya, pero pinagpapala siya financially, pinagpapala ang karir niya. May mga ganun po, ano po, iba-ibang ano po tayo. Ang iba naman, may mga karamdaman sila, pero yung family nila ay maayos, magandang ng ministry, nagagamit sila sa ministry. So iba-iba po tayo ng sorry po. Iba-iba po tayo ng pagpapala at iba-iba din tayo ng pagsubok. Ano po. At lahat po tayo nakakaranas ng pagsubok. So, huwag nating isipin na yung iba, puro blessing lang. Sa atin, puro pagsubok lang. At huwag tayo maniniwala sa social media kasi karamihan naman dyan, lang staged lang or ang tawag doon. Yun nga, fake lang. Makikita naman natin ngayon pag pinopost minsan ng may mga nagpo-post din naman ng mga realistic, pinapakita talaga nila yung behind the scenes ng mga pinopost nila na nag-travel kuno, yun pala nasa bahay lang. Yung mga ganon na kung hindi mo makikita yung behind the scene, parang iisipin mo ang saya-saya nila, ang yaman-yaman nila, tapos ikaw ganto ka. Pero hindi eh. Kanya-kanya tayo ng pinagdadaanan at hindi nga lahat ng nakikita natin sa social media ay totoo. So, wag nating ikukumpara. Wag nating ikukumpara yung ating buhay sa kanila. Focus lamang tayo sa Panginoon at magtiwala tayo na laging maganda ang plano ng Diyos para sa atin. So, amen. Puringin ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat po sa inyong paalala, Lord, na hindi nga po kami dapat magkumpara sa iba, Panginoon. Hindi po kami dapat mainggit kung pinagpapala man ng iba, Panginoon, dahil iba-iba po ang pagpapala na ibinibigay niyo sa amin. Salamat din po sa paalala, Panginoon, na lahat naman po kami, Panginoon, ay may kanya-kanyang pagsubok. At ang nakakatuwa po, Panginoon, is kasama niyo kami, Panginoon, sinasamahan niyo kami at tinutulungan niyo kami sa pagharap dun sa mga pagsubok, Panginoon, na pinagdadaanan namin, O Lord. Salamat po sa kapayapaan at kagalakan na ibinibigay niyo sa amin na hindi matutumbasan ng anumang material na bagay, Panginoon. And Lord, please direct our eyes and our hearts, Panginoon, na kami mag-focus lamang sa inyo at magtiwala po kami sa magagandang plano niyo para sa amin, Lord. Alisin niyo rin po yung mga inggit at pagkukumpara sa aming mga puso, Panginoon. At
Ipagkatiwala namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon, ang aming mga future. Purihin ka, O Lord, at maging sa maghapon na ito, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa, basbasan niyo po lahat ng hawakan ng aming kamay, at nawa, Panginoon, from this moment on ay maiwasan na po namin yung pagkaingit at yung pagkukumpara sa iba, Panginoon. At sa inyo lamang kami, Panginoon, mag-focus at tumingin, O Lord. Purihin ka po, O Diyos, at ito po ang aming samot dalangin in Jesus' name. Amen. So, salamat po sa pakikinig at panunood, mga kapatid. God bless you all.